Ang nakaraan sa PBB 737. Sinubukan ni Kuya ang housemate sa hamon ng lipat bahay. Saan kayo punta? Bye, Richard! At ramdam na ang pagkasabik ng housemate sa isa't isa. Miss you guys. Miss you, Miho. Sino bang pinaka-namimiss mo? Kaya nandun lang naman po siya. Girls, dito na kami sa Davao. Siyempre, may isang taong talagang namimiss ko. Miss ko na yung luto mong masarap. Oh, giling ko. Miss na miss kita. At nabigyan ng pagkakataong makasama ni Jameson ang amang 8 taon niyang hindi nakita. Ngayong gabi, saksihan ang iba pang kaganapan sa pagbisita ng ama ni Jameson. That's my son. At ang girls naman ay magbibigay ng mensahe para sa boys. Sana nag-enjoy kayo dyan sa Davao. Baka mamaya may iba ka ng kinokuryente dyan. Lagot ka sa akin. Tommy, I miss you too. I love you no matter who you are. She said, I love you. Sa bagong araw sa bahay ni Kuya, usap-usapan pa rin sa girls kung ano ang kalagayan ng boys na akala nila'y nasa Davao. Nakakaingit din, no? Sa Davao sila, Diyos ko, gusto kong makapunta doon. Ate, ikaw, nakapunta ka na? Hindi nga, kaya nga ingit na ingit ako, di ba? Hindi ka pa nga. Ganda talaga Sa pagkain mo, nakapunta. Ano ginagawa nila ngayon? Ready? Nagsisira-sirahan, nagkasaya-saya. Ano pa? Di alam ng girls na ang pinag-uusapang boys ay nasa kabilang bahay at sinimula na ang araw sa pagtatrabaho. Ako ini-imagine ko lang, no, if we called as OHW, Overseas Houses Worker, what if ano pa kayo mga mararamdaman ng mga OFW na? Ang kalaban mo talaga pag nasa ibang bansa ka was homesick. Sobrang mararamdaman mo yung homesick dito. Yung pag ganito kasi yung trabahong malayo ka, kuya, laging pumapasok sa isip mo yung pamilya mo. Saludo po ako sa mga taong ganun, kuya. Sa mga taong tinitiis ang lahat, ginagawang lahat para lang sa pamilya ko. James told me that sabi niya daw may mga friends daw siya na kapag umuwi sila ng Pilipinas, hindi na sila kilala ng mga anak nila. That's how hard yun ganong kahirap yung buhay ng mga OFW. It makes me realize how much the OFWs, what they do for their family, and how much they work. I don't know how people do this. You have to be strong, you know? Not just physically, but you have to be strong mentally. Para malabanan ng pagod, pinag-usapan ng boys ang mga girls. Diyos, na-miss mo na si Don. Siyempre silang lahat. Wow. Safe ka talaga, no? Kung i-compare mo si Don sa isang sayaw, ano siya? Ballroom. Wow. Bakit? Kasi lagi kong hawak yung kamay. Wow. Tommy, Yes po. if you compare Miho to a dance, what kind of dance she is? Interpretive. Interpretative. Yeah. I can't express myself to Miho so well, di ba? Oh, yeah. We have trouble, Through pero dance. with interpretive dance, Yeah. it's real expression from the body. You don't need to speak, you know? Yeah, I The understand. body, yan. Action speaks louder than words. Yes po. Ang girls naman, pinag-usapan ang pagkanta ni Tommy kay Miho. May kinikilig ka? Nag-aralin daw talaga ni Tommy yan. Yung pa yung nakakaano, nalilin niya naman marunong magtagal. Sobrang sweet, no? Nakakalig. Enjoy lang. Joke lang. Bigyan mo ng bigyan mo ng chance. Wala namang masama. Oo. Alam mo, Ano Be, nga? nakikita ko naman, gusto mo naman, nahihiya ka lang siguro. At nauuna talaga sa akin ang takot bago i-try na yan. Siyempre, sa pinagdaanan din ni Miho. Siyempre, dahil din sa work mo, nakakamit ka siguro ng may mga asawang keme.
Ne? Pero there are still good guys out there Talaga ba kahit iba? ganun. And honestly, Mimi, talagang mabait si Tommy. Kasi kilala ko siya dati. Talagang mabait siya. You know, with his ex, ang tagal nila. Alam mo, yung Hindi ganyang naman just- mga personalidad na makulit, medyo pasaway, Yun yung mga- yan yung pag nagmahal, bonggang-bongga. Yan Yung mga tao, Yan yung mga ano? malalambot ang puso. Ano ka, Diyos ko? Girls, hindi naman masyadong halata na botong-boto kayo kay Tommy para kay Miho. Go, Tommy. Maya-maya, tinawag ni Kuya sina Margo, Mikey at Don tungkol sa kanilang task na magiging English tutors. Bukod sa lesson plan na binuo ninyo, meron din akong gustong ipaturo at ito ay isang kanta. Ang ituturo ninyong kanta ay isang Japanese song. I knew it. At kailangan ninyong i-translate sa English. Japanese to Tagalog, sabihin Tagalog to English. Diyos ko, Lord. Icha-translate ng girls ang sikat na Japanese song na Saigo no Iwaki ni Hideaki Tokunaga sa English at kailangang ma-memorize ito ni Miho. Kaya good luck, girls. Ano? Ganda niya kanta niya. Oo, may Tagalog na nga yan. May Tagalog na yan, Miho. Ganda. Alis na daw siya sa malayo. Tatangin ko, Sira ulo yung kanta. ikaw pa rin ang iibigin ko. Di ba ganyan? Ichiban chika ko, kahit nasa malapit tayo, hindi tayo nagkakaintindi. Para sa'yo yan! Alam na! Ano ba yan? Oo nga naman. Dapat i-English yan, tapos kakantayin mo. Ibig sabihin ng kanta kasi neta, nagtulog-tulugan siya na kahit alam na niya aalis yung mahal niya. Yung pagdating ng umaga, dun yung aalis yung mahal niya. Natatakot siya dahil lalayo na nga sa kanya yung pinakamahal. Sa pagkahiwalay ng housemates sa lipat bahay, naranasan ng housemates ang hirap na mamuhay bilang OFW at mas lalo nilang napahalagahan ang kanilang pagkakaibigan. Ano pa nga kaya ang mangyayari sa lipat bahay? Malalaman natin yan ngayong gabi. Samantala kung kahapon ay nakita nating nakapagbigay ng mensahe ang boys sa girls, ngayon naman ang girls ang may pagkakataon na makapagbigay ng mensahe. Kung ano ang nakakakilig na pangyayari, narito panoorin nating lahat. Meron kayong natanggap na kaset mula sa boys, di ba? Kayo, nais mo rin pang magparating ng mensahe. Apo. Siyempre, kuya. Sige, papayagan ko kayo. Ang girls nagsimula na sa kanilang recording. Hi, boy. Ay, okay na to, okay na? Okay na ito? Okay na to. We miss you so much. Matapos ang recording, may nakita naman ng boys. May box. Oy, si Richard mo, ako muna. We miss you so much. Ay, ako, Diyos ko. Oy, kayo, nasa ano pala kayo, ha? Dabo-dabo pa kayo. Dabo-dabo kami nilalaman, ha? Ay, ako, Diyos ko. Parang naniwala talaga sila na sa Davao. Sleepy now? Hindi. Sana nag-enjoy kayo dyan sa Davao. Thank you talaga. Dapat pinakyo ko sa mga Manila niya. Si Luz. Scoop lang! Hindi, huwag ka mag-alala kasi pagdating mo, lulutuan kita ng masarap na kahit na ng gusto mo. At saka... Wow! Parang masunod Kemi lang. Baka mamaya may iba ka ng kinukuryente dyan. Galit ka sa akin. Masaya kuya kasi namimiss rin kami nila, kuya. Hanggang saan umabot yung saya? Hanggang
puso ko, kuya. Hindi. Zeus, bakit parang nagpipigil ka? Itodo mo ang pagtawa, parang dati. Gusto ko na suha. Mangustin. O, mag-uwi kayo nun. Di ba ako nakakatikim nun? Mag-uwi kayo nun. Gusto ko nun. Masarap daw yun. And Tommy, I miss you too. Ditoy, Ditoy. Ingat kayo. It's a pretty good day, kuya. Di pa tapos ang mga mensahe ng girls dahil kinanta rin ni Miho ang English version ng inaaral na Japanese song para kay Tommy. I think that song of Miho. Okay, it's game. Song, Miho. Ready? Go. It's so to pretend that Japanese song. and I'm so scared, yeah. You were the most important to me, but we can't even understand each other. I love you no matter who you are. I'm happy. Miho sang me a song po, and it was the most beautiful song ever. Part of it's in Japanese, and even that part I don't understand po, but like I said, I don't need to understand. It's beautiful. It's just so beautiful. I can feel it. I can feel the emotion, no? Richard. She said, I love you. It's okay. You heard that? Oh. Pero may isang revelasyon si Kuya sa boys. Tommy, Yes po. for your information, everything was sung in English. Everything was. Yes, but well, that's embarrassing. To be fair, po. To be fair, po. These guys were super loud. Love you, Miho. It's okay. Love you, Miho, no matter what. She was right though. The part in English I did understand is that we don't understand each other. So. English ba ang kinanta ni Miho o English? Ang boys may agam-agam sa mga mensahe ng girls. Kasalubong kasi wala naman po kami talaga sa Davao. O sige, ganito boys. Dahil natuwa naman ako dun sa trabaho na ginawa ninyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makapagpadala ng pasalubong niyo. Andyan yung pomelo o yung suha. Susulatan niyo yan ng gusto niyong sabihin doon sa bibigyan niyo. Kinabukasan nag-aabang na ang pasalubong ng boys sa girls. Wow, pomelo. Oo. Siyempre masaya kami, tapos meron pang message. Oh gosh, Kuya, I so love it. Tsaka, I can't wait to see them, Kuya. Excited ako for them to come back dito sa bahay mo. Bongga. Pag ito hindi matamis, Zeus, lagot ka sa akin. Thanks, boys. Pag kamis Pag yan Bongga, hindi galing ni masarap, Mio, ah. matamis. Nakalagay po doon, kasing tamis daw po noon ang pagkamis niya sa akin. Kinuryente po si ate kanina. Kaya ito po yung buhok ko na. Tawa lagi. Maganda yung buhok niya. Kuryente kasi. Inspired. Ayan. Diyos ko po. Hindi, Mikey. Zeus ko yun. Kung sabay-sabay na ini-enjoy ng girls ang suha, ang boys naman sabay-sabay namang naligo. This is why I'm hot. 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 I'm hot. Ito yung mga klaseng tongga. Sarap maging kanila. Karelasyon, oo. Kasi, oo. You ain't cause you not. This is why I'm hot. This is why I'm hot. I don't gotta rap. I could sell a million. Kuya, hengi naman dyan ka din. May ulam na eh. Susunod. Hey girls! Nami-miss namin na kayo. Oh, Miho ko.
Miss na miss kita. Magkahiwalay na kinausap ni Kuya ang boys at girls. Parang malungkot kayo. Na-miss na namin lahat ng girls eh. Parang nararamdaman ko, namimiss niyo na talaga yung mga boys. Yes, kuya. Sa nakikita ko naman, puspusan din ang pagtrabaho nyo. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng munting reward. Maaari nyo silang makita at makausap mamaya. Oh my God! Paano? Mabibigyan ko kayo ng kaunting panahon para maka-video call sa mga girls. Nang handa na ang lahat, tinawagan na ng boys ang girls. Mirrors. Like over your shoulder. Ay, na! Mine? Ay, na! Ay, Max! Ay! Go! Hey girls! Mia! Nami-miss namin na kayo. Namimiss din namin kayo. How are you? Wow! English! Okay lang. Ikaw? I'm fine. Thank you. I have something for you, Miho. Ooh! Oh, Miho ko, miss na miss kita. You are the most important to me. Do you miss me? Of course. English tapos say she misses me. That surprised me a lot. Diyos, baka mamaya may kinukuryente kang iba dun sa Wala, ikaw lang. Diyos ka mo! We haven't been here for so long, pero it feels like a very long time, you know? Ano? See you soon. Bye, Richard. Bye, Tommy. Bye, Chris. Bye, Gab. Bye, Gonzo. I don't know. I felt kilig. Just happy. I couldn't control it. Kanya lang sila. Oo nga eh. Pero iba yung araw din. Iba yung sikat ng araw. Iba. Paano nga bang masusubok ang samahan ng ating mga housemates ngayon na magkahiwalay na sila? Itutuloy natin ang kwentuhan sa ilang saglit lamang. Samantala, kagabi natunghayan natin ng live na live ang pagkikita ni Jameson at ng kanyang ama matapos ang 8 taon. At dahil nga sa mga problemang mag-asawa at pinansyal, napilitang manirahan ang pamilya ni Jameson dito sa Pilipinas habang ang kanyang ama naman ay naiwan sa Hong Kong na nagtatrabaho bilang English tutor. Pero dahil layunin ni Kuya na pagtibayin ang samahan ng mag-ama, dinala niya dito sa Pilipinas ang ama ni Jameson. At maliban sa pakikipagharap sa anak, may isa pa itong task na may kinalaman sa English tutorial task ng ating mga girls. At kung ano yan, narito panoorin nating lahat. Martes nang kinausap ni Kuya ang mga English tutors na sina Margo at Mikey. Bukas na magaganap ang practical test ng inyong mga estudyante para masukat kung ano mga natutunan nila sa inyo. Okay, Kuya, gets ko. May isang Amerikanong bisita na darating dyan. Mahati sa 3 bahagi ang practical exam. Una, ililibot ng 3 estudyante sa bahay ang bisita. Pangalawa, ang pagpaperform ng kantang isinalin sa Ingles ni Margo at Mikey. At pangatlo, ang pagpapakilala ni Miho ng mga lalaking housemates. Habang abala ang mga estudyante sa kanilang last-minute review, kausap naman ni Kuya ang Amerikanong susubok sa kanila, ang ama ni Jameson. My name is Robin Blake. I work now as a private English tutor. Welcome to my house. I wanted a chance to thank you very much for this very special opportunity that you have given me to come here and see my son today. Ang walang kaalam-alam na si Jameson abala sa paggawa ng weekly task. What kind of relationship you have with your son, Jameson? A little bit distant. We probably don't communicate as much as we should. May I ask, what's the reason behind your separation? Mostly financial. I had been successful before in business and I had made some wrong decisions and ended up losing the money that I had accumulated. And the only alternative we had was for their mother and the kids to come back here to the Philippines. I knew that, my kids were growing up and I was missing this time with them. And time went by and it's been a long time and it's been too long, and
but now I'm here and I'm going to see them again. So I thank you very much for this. Robin, may I ask how much you miss your son? I don't know how much I miss him. I know I miss him big. Anong magaganap sa practical test ni Miho? At ano ang reaksyon ng housemates kapag nalaman nilang ama ni Jameson ang kanilang bisita? You know, 18 years old. I know that boy. That's my son. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother 737. Ilang saglit pa'y pinasundo na ang ama ni Jameson sa English tutors. Nice to meet you. So, I hear you're acting as English Teachers. tutors, okay? Try. Good. Agad na sinimula ng practical exam ni Miho. Welcome to Pinoy Big Brother's house. Thank you. My name is Robin, Robin. and I'm from America, USA. Ay, ako, Diyos ko, kanong-kano. Pag po ako nakakita ng Amerikano, kinakabahan na po ako eh. Start singing now, okay? Kailangan ay maikanta muna ng mga estudyante ninyo yung kantang pinaaral nyo sa kanila in English. You are the closest to me, but we can't even understand each other. I love you no matter who you are. Thank you. Good. Kailangan ng mabigyan ng house tour ng mga estudyante ang bisita. I sleep in this bedroom. I sleep In this bed. bedroom. This is my pillow. Okay, nice. Only one? No, 4. Oh, good. This is gym area. I like to work out. Yes, I can see, yeah. Do you like workout? Okay. Before. This is living room. We study English with English teachers. Here. Yeah, here. They are very good and very beautiful. Talagang nag-surprise ako doon kasi they ad-libbed extra things. This is dining area. Who is cooking? I'm cook little. Little. Okay. And she is cook. She good cook? Yeah, very, very good. Masaya po ako na nakapag-aral po ulit po ako ng English. Lumevel up na po ako ng mga dalawa. O yung ikatlong bahagi ng kanilang exam na maipakilala ang mga boy housemates ninyo. Roger is always joking. He makes me laugh every day. Good. Next, and Richard. His favorite expression is Oh. Diyos ko po. Just kopobin in English. It means just oh my Lord. Oh. This is Tommy, and he is very tall. He likes joke a lot. Okay. Next, and Zeus. Spell. Do you know how to Zeus. spell? Z-E-U-S. He is very good dancer. Okay. Very good. Last, Is he nice? nice. Can he sing? Can you see? No, No singing. he is like big beatbox. Okay. You know, 18 years old. I know that boy. Oh, really? That's my son. Oh my God. Sabi ko, I not see him long time. Really? Do you miss him? Yes, very much. Nangingilid-gilid yung luha niya pag nung nakwento niya tungkol kay Jameson. I wish he's here. But Well, up to Big Brother. yeah. Ilang saglit pa'y nagpaalam na ang housemate sa ama ni Jameson. Your English is good. Thank you. So nice to meet you. meet you. God bless you and take care. Yuno and Naoto, I would like to thank you. Thank you very much for your time Thank you. that you spent
inside my house. Ano ang reaksyon ng housemates kapag natunghayan nila ang pagkikita ni Jameson at kanyang ama? Oh my God! Oh my God! Dad! Dad! Oh my God! Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother 737. Pagsapit ng gabi, kinausap naman ni Kuya si Jameson tungkol sa taong gusto niyang makausap sa video call. Sino ba ang pipiliin mo? Yung dad ko. Pero sa halip na video call, live na live nating natunghayan ang 100 seconds encounter ni Jameson sa kanyang ama. Oh my gosh. Dad. Your 100 seconds starts now. I'm so sorry, son. All this time. I'm so sorry. Everything. Didn't know what to say po kasi I'm so happy na I got to see him again po. Yung last time na I remembered, I hugged him po. Siguro when I was a kid pa. And I never got to hug him or kiss him po throughout my teenage years. You're doing great. Di alam ni Jameson, pinanood pala ng housemates ang pagkikita nila ng kanyang ama. I mean, 8 years he hasn't seen him. That's a very long time, you know? It's been so long. To see them smile or hug each other, it was a beautiful moment. You're such a good-looking kid. Huh? Thanks. Yeah, like you. You're very good looking as well. Hira lang kasing makita mo na umiiyak yung tatay sa harap ng anak, kuya. I missed you, Dad. Damang-dama ko yung pagmamahalan ng isang ama sa kanyang anak. At least sa 100 seconds na yun, nalaman ni Jameson na kung ano yung nararamdaman ng tatay niya para sa kanya. Yung 100 seconds na yun po, it means a lot. I want to say thank you to you. If it wasn't for you, I wouldn't be here. Your 100 seconds are up. 100 seconds is up. Time to say goodbye. I love you. Love you, Dad. Alam kong napakatagal mong inantay yung sandaling yon. I know how much you dreamt of that moment. Hanga ako sa'yo, Jameson. Dahil sa tagal ng inyong pagkakahiwalay, hindi nabawasan ang pagmamahal mo sa kanya. At kung mayroon ka mang aral na kapupulutan mula sa maikling sandali na nakasama mo ang iyong tatay, is that some things will always be worth the wait. Si Jameson nagkwento sa boys na kunwaring di pa alam ang nangyari. So your dad? 100 seconds. Yeah, man. 8 years, bro. Matanggal siya yata, no? I'm happy. Grabe, it's so crazy. You guys saw it? Masaya kami bansa. Anong hamon ang ibinigay ni Kuya sa girls para makasama ni Jameson ang kanyang ama ng mas matagal na oras? Isa siyang nakabulto na tumpok ng damit na nandun sa loob ng aking bahay. Sa bawat kilo na inyong mapaplantsa ay bibigyan ko si Jameson at ng kanyang ama ng karagdagang 5 minuto. I love you, Dad. I love you too, son. You know that. At sino ang mga nominado na tuluyan ang lalabas ng bahay ni Kuya? Abangan yan bukas dito lang sa Pinoy Big Brother 737.